Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang pagdiriwang ng Araw ng Pagbasa. Ito ay sa pamamagitan ng pagbasa ng kwento sa mga batang mag-aaral ng Teodora Alonso Elementary School sa Project 4 Quezon City. Kasabay na rin ginugunita ng Pangulo ang kaarawan ng kanyang yumaong amang si dating Senador Benigno Aquino Jr. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio, live sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Pinangunahan nga ni Pangulong Aquino ang paggunita ng Araw ng Pagbasa. Kaugnay pa rin ito ng selebrasyon ngayong Nobyembre bilang National Reading Month. Kasabay pa rin ang paggunita ng buong bansa sa ika-80 kaarawan ng ama ng Pangulo na si dating Senador Benigno Aquino Jr. Kinilala ni Pangulo Aquino ang kahalagahan ng pagbasa sa ng dagdag at mabuting kaalaman sa lipunan. Sa Teodora Alonso Elementary School Project 4 Quezon City, nagbasa ng kwento ang Pangulo sa grade 5 students ng paaralan. May pamagat na halo-halo espesyal sa panulat ni Yvette Ferriol. Tungkol ito sa isang batang may sakit na si Jackie na gumaling dahil sa kalinga mula sa kanyang magulang at Lola Itang. Sabi ni Lola Itang, nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato na may nitinit pang bibingka na nakabalot sa dahon ng saging. Ayon sa Pangulo, taglay ng kwento ang pagbibigay halaga sa pagmamahal ng magulang at kapwa. Naging storyteller ang Pangulo sa Araw ng Paggunita ng Bansa sa Araw ng Pagbasa kaugnay ng selebrasyon ng National Reading Month ngayong Nobyembre sa pagtataguyod ng DepEd. Kasabay pa rin ito ng paggunita sa ika-80 kaarawan ng ama ng Pangulo na si dating Senador Benigno Aquino Jr. na kilala rin bilang mahilig magbasa ng aklat. Tayong lahat ng mga tao, kailangan tayo malaki ang mararating natin kung nagmamahalan tayo sa isa't isa tutulungan. Si Jackie may sakit, inaalagaan ng nanay. Karamihan sa atin, nararamdaman yung pagmamahal mula sa nanay muna natin. Di ba? Tayo sa tumuturo sa atin kung paano magmahal sa isa't isa. Paglaki naman natin, tayo rin ang nagmamahal sa ating kapwa. Yung may problema, tinutulungan natin. No? Parang pinalalaki na rin natin sarili natin, tinutulungan rin natin sarili natin. Sinaksihan rin ni Pangulo Aquino ang pagbasa ng kwento ng 3 mag-aaral mula sa Cotabato City. Ang grade 2 pupil na si Nazia Nading nagbasa ng kwento sa salitang Magindanawan ukol sa masipag na batang si Hasan. Sa kwento na ipamalas ang kabutihan ng pangangalaga sa punong kahoy laban sa malawakang pagbaha. Pagkalabon siya san, siya kanudala pa alalayon pagkadalam. Sinundan ito ng grade 3 pupil na si Ian Lafayette Intia sa kwento sa salitang Filipino ang punong kawayan. Taglay ng kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba. May ilang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. At panghuli ang grade 3 pupil na si Adriana Ebos sa English story nito na The Stone Cutter. He cut stones in one of the quarries near the valley. He was good in cutting stones from the quarry. He had a pretty and faithful wife. Ang okasyon ng Araw ng Pagbasa ay bahagi pa rin ng 10-point education agenda ni Pangulo Aquino sa pagsusulong ng Every Child a Reader program o ECARP. Ang pagdalo ng Pangulo sa storytelling session ay inaasahang iba pang magbibigay ng halaga sa selebrasyon ng Araw ng Pagbasa. Magdudulot rin anya ang pagbabasa ng libro ng panibagong inspirasyon sa mga Pilipino para sa pagpapalawak pa ng kamalayan. Nauna na nga ang pinahayag ng Palasyo ng Malacanang na pangunahin pa rin prioridad ng Aquino Administration ang ng edukasyon sa bansa. At yan po ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.